A social or emotional disability includes a disorder, illness, or disease that affects a person's thought processes, perception of reality, emotions, or judgment, or that results in disturbed behavior. The disability may be temporary or permanent. The specific condition may impact on the person in a range of ways, and the impacts may occur with varying frequency throughout their schooling journey. There may be times when some people experience poor well-being, feel stressed, and need help to regain their confidence and cope with issues in their lives. Schools may need to provide temporary or short-term supports at these times. This information relates specifically to learners with socio-emotional disorder. Conditions that may impact a student's social and emotional well-being include emotional behavioral disorder, anxiety attack, depression, obsessive-compulsive disorder, and bipolar disorder. Teachers and school system are increasingly dealing with students with socio-emotional health challenges. Teachers and support personnel are not always prepared to cope with some of these issues because they fall outside the formal training of academics and classroom management. Additional training is needed at the classroom level for teachers who are the first responders to students who present with emotional distress. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Angel Sweet Glory at kasalukuyan nag-aaral sa Marikina Polytechnic College at kumukuha ng kursong Bachelor Technical Vocational Teacher Education. At andito naman po ngayon si Miss Shinali Mangubat na kasalukuyang nag-aaral sa PLMAR at kumukuha ng kursong BS Entrepreneurship. At bago pa man ako magsimula, si Miss Shinali humingi muna ako ng pahintulot upang interviewin siya sa proyektong ito. So Miss Lee, sa ngayon, ano ang kalagayan mo pagdating sa pag-aaral? Okay na hindi okay. Paano niyo po nasabing, doon muna tayo sa okay. Paano niyo po nasabing okay? Okay siya kasi may mga parts sa activity namin or sa mga pinapagawa na okay na. Na food na yan ng mga prop. Yung iba meron namang iba na hindi pa malinaw kung okay na or hindi. Kaya kailangan pa namin gawa ng maraming paraan na matapos ng tama. Ano yung mga hakbang na ginawa mo para maipasa ng maayos ang mga gawain na ipinapagawa sa inyo? Madalas nag-search ako ng mga katulad ng pinapagawa sa amin. Which meron naman yung iba, pero yung iba wala. Pag ganun, nagtatanong-tanong ako dun sa kagrupo ko kasi hindi naman siya kopyahan, pero nagtatanong lang ganun kung tama ba yung ginagawa ko. Hindi naman kasi, hindi nila pinapakita yung gawa nila. Kumbaga, parang ipapaliwanag kasi kung paano nila ginawa. Kaya, hindi magagawa mo pa rin ng tama. Naghahanap ako ng example, tapos nagtatanong-tanong. So ano naman po yung mga bagay sa loob ng paaralan na gusto mong gawin? Since graduating kami, madalas sa bahay na lang kami, tapos hindi wala kami face-to-face. Kaya pagka may face-to-face class kami, mas na-enjoy ko yung kasama kayo mga ka-groupings ko, tapos na pag-uusapan namin yung mga about dun kasi since binapagawa kami ng feasibility study, pag-uusapan namin yung mga plano, tapos kung tama ba yung pinagawa sa amin, kasi nga sa online lang namin ginawa yung iba, kaya di namin masyadong alam kung tugma ba yung mga pinagagawa namin. Okay. So, sa paaralan po, nagagawa niyo po ba ng maayos yung mga aktibidad na pinapagawa sa inyo ng mga guro? Madalas hindi. Paano niyo po nasabing? Kasi pag college ka, parang yung mga prof ibibigay lang sa'yo yung gagawin without explanation. Ganun, kaya ikaw, gagawa ka ng parang, paano kaya ito? Ganyan, mag-a-ask ka kung anong gagawin sa iba. Tama. Kung nagawa mo man, hindi mo alam kung tama o hindi. Kaya, pagka natapos mo yun, hindi mo ma-expect kung tama o mali. Yeah. So, pagdating sa mga gawain sa loob ng paaralan, ano yung mga bagay na natututunan mo kapag kinakailangan ng mga pangkalahatang aktibidad sa loob ng klase? Yun, ba't marunong kang makisama, tsaka tumulong.
hindi yung lagi kong nakatulala pagka may kasi di ba madalas yung amin kasi grouping siya. Gagawa kami ng feasibility study tas business. Hindi pwedeng wala kang ginagawa kasi pag wala kang ginagawa, ano yun groups yung grades. Kung wala kang ginagawa, parang hindi fair dun sa ka-groupings mo. Kaya yun, tumulong ka tsaka yung nakatingalaan. Saka syempre iniiwasan naman natin yung sa grupo natin na kapag halimbawa may isang member na hindi tumutulong, iniiwasan naman natin yun kasi kapag halimbawa magpapatulong tayo sa mga guro natin ng project, syempre parang i-check ng guro kung sino yung mga tumulong sa hindi tumulong. So sa pag-aaral, ano yung bagay na sa tingin mo ay nahihirapan ka? Makisama sa mga classmate ko kasi minsan kasi iba naman ng characteristic kaya pag may pinapagawa sa inyo halimbawa may groupings ngayon hindi tama yung sinuggest mo syempre hindi ka pwedeng ma-open kahit binatanggapin yung suggestion mo kaya tanggapin mo na hindi din sa pinag-aano niya na groupings. Paano kapag may nagsabi, kapag may nag-suggest na tapos mali yung parang suggest niya, paano, sa anong paraan? Yung parang hindi siya mau-open, paano nasasabihin na mali yung gawa? Muna natin, pwede na, ginagawa yun since may mga leader naman kayo, yung ginagawa niya is sinati-hati niya. Halimbawa, magbibigay kayo isa-isa ng mga example ganun. Tapos, mamimili na lang ako. Pero, gusto kausapin niya muna kami na sa una na okay lang sa inyo na kung hindi mapili, yun sa inyo. Ganun. Parang hindi siya ng kinakausap niya na kami. So, naranasan mo na bang bumagsak dahil sa bagay na pinapagawa sa inyo nang hindi naman naituro o naipaliwanag sa inyo ng guro? Meron isa. Yun yung time na iniyakan ko talaga siya kasi sobrang hirap niya tapos yung prof pa namin nun kasi attorney siya so lagi siyang wala kaya bigay lang siya ng bigay na activity ganun tapos yung ending nun yung finals na namin nagbigay pa rin siya walang turo yun sabi pa niya lahat ng grade daw kasama na dun activity ganyan quiz andun na yun sa test na yun kasi hindi siya nagbigay ng kung ba religion gano'n. So parang sariling araw. Tapos ending ang dami namin bumagsak na hindi lang ako. Halos kalahati ng mga kalahati kong bumagsak kasi ganun yung pero yun iyak ako nung kasi sobrang hirap ng subject na yun tapos yung years pa na yung months na parang sayang kung ulitin ko nga sa next kaya sobrang sisi ko nun tsaka kahit nagsisisi rin ako tapos parang nagalit ako sa prof kasi yun nga ganun. So diba isa ka sa mga bumagsak sa subject na yun or sa kurso na yun so paano niyo po siya nasolusyonan na maipasa yung kurso niyo? Yun, habang hinigin ko pa yung galit sa prof, natapos yung sem namin nun, inulit ko siya next sem, or next namin nun, inulit ko siya, kasi, hindi ka naman nakakagraduate ng may grade ka sa card, yun, kaya, inulit ko siya, kaya buti na lang, magaling naging prof namin nun, kaya, magaling siya magturo, masipag pa yun, magaling magturo, kasi hindi ka niya ibabagsak, kasi, lahat talaga kailangan mag-participate doon. Hindi katulad nung nakaraan. Yun, wala siya doon pero dahil pinapagawa. So maganda naman po yung naging kalabasan na parang nag-try or sumubok kayo ulit ng pangalawang. Kasi ang dami ko pang natutunan doon. So, sa tingin mo, ano yung nakakatulong sa'yo upang mapabuti ang pag-aaral mo? Sa ngayon, less ng paggamit ng mga mobile, gano'n. Kasi, siya, distraction siya. Hindi ka makakapag-focus.
Halimbawa niyan, lalo na sa bahay lang kayo gumagawa. Kaya pag pasahan lang gano'n, saka lang kami gagawa. Kapag malapit na yun. Saka lang gagawa. Kaya less, paggamit ng mga... Okay. So ano yung mga bagay na ano yung mga bagay na gusto mong matutunan pa pagdating sa iyong pag-aaral o sa loob ng paaralan? Gusto mo? Yung mga bagay, kahit anong bagay. Siguro lang, yung gusto kong maging kung magkakaroon na ng yung maging leader. Leader. Kasi minsan, syempre, hindi naman lagi, yung ikaw yung, kunyari, ikaw wag ganito ganyan. Susunod ka lang. Siyempre, gusto mo rin na minsan ikaw yung magbigay ng instruction, gano'n. Gusto mo matuto na yung kung ano yung yung description ng i-apply. Pero naranasan mo nang maging leader? No. Hindi pa. So, ayun. At dito na po nagtatapos ang aking interview at ako po ay nagpapasalamat kay Miss Sheena Lee Mangubat para sa kanyang oras at pagsang-ayon na interviewin siya sa aming proyekto. Maraming salamat, Miss Sheena Lee Mangubat. Socio-emotional. Supportive people and environments is very important and effective practice for assisting students who are affected by socio-emotional issues to nurture positive social community. Student relationship with other student and teacher in the school community have a significant impact on positive school outcomes. Teachers play a very important role in fostering school connection for students. When teachers make positive connection and build valuable relationship with students who experiences social emotional difficulties, they add to positive protective factors to promote better student success. When supporting students with socio-emotional challenges, building a supportive relationship can alleviate symptoms of anxiety and create sense of belonging that will promote an optimistic future for all students. Good day, my name is Marla Picoksan from BTVT 3G GFT. Number 3. This examines a variety of social and emotional issues that affect students both academically and personally. These issues such as depression and particularly sleep disturbances related to depressions, sexual orientation, risk-taking behavior, and psychological needs satisfaction are only some of the many distress that affect students. The common elements among these issues is that if not addressed, they all have a strong potential for negative school outcomes and experiences for students who present symptoms of socio-emotional concerns. Exploring some of these issues lead to finding interventions that will assist students who experience socio-emotional difficulties. Many of the interventions and strategies that view stress the importance of supportive and positive relationships, whether with a peer, a teachers, or other caring adults. Finding proactive ways to educate students on mental health issues through classroom curriculum or alternative settings produce constructive results in building positive school experiences. Reaching studies that bring about positive change in educations and treatments of socio-emotional issues is a valuable undertaking for all educators.
Okay. Uy, babe, ikat mo muna yung bandang doon. Kulitin. So, ayun. Tapos na. Tapos mo siya lang. Hindi. Isisingit lang to. Isisingit.